Hello everyone! Welcome back again to my channel. So for today's video, syempre magbibigay din tayo ng ating opinion, reaction about dito sa nangyari na sobrang hindi inaasahan or nagulat tayong lahat no, sa nangyari. So syempre magbibigay din tayo ng ating opinion at shout out po sa ating lahat. So, ano ba yung masasabi natin about dito sa nangyari? Ako, naramdaman ko, alam niyo po, mga kalingap, sobra akong nalungkot. Sobra akong, naiyak din ako, no? Siyempre, hindi mo maiwasan na hindi maiyak, no? Kasi humantong sa ganon yung pangyayari na, siyempre, yung isip natin, iniisip natin na bakit kailangang humantong sa ganito na pwede namang pag-usapan ng mahinahon, ng maayos, di ba? So, syempre, lahat tayo, alam ko, no, bawat isa sa atin, may kanya-kanyang opinion, may kanya-kanyang sinasabi about dito. Pero ang napansin ko, no, kahapon, sa comment section doon, sa segment na yon, grabe, ang daming talaga ng nagsusupport at nagmamahal dito sa Kalingap. Nagtatanggol dito kay Kuya Val. Grabe. Tapos na yung yung segment na yon, ibang na yung topic. Nandun pa rin, nagko-comment pa rin po yung mga nagmamahal at nagsusupport sa Kalingap. Doon mo makikita kung paano nila ipinakita yung kanilang pagsuporta dito kay Kuya Val. At nakikita natin na talagang yung mga taong nandoon ay talagang nagmahal at nagsupport sila dito sa Kalingap. Marami din yung naiyak. Iba-iba po yung nababasa natin ng mga comment na talagang nasaktan po sila. Kahit ganun din po ako, nasaktan din ako. Kasi, syempre, tayo dito sa Kalingap, no? Ay talagang solid yung natin, pagsuporta. Tapos may ganyang pangyayari na hindi natin na inaasahan na sila pa mismo na minahal natin at sinuportahan, no, dito sa sa Kalingap. Kaya talagang nakaka-disappoint. Alam niyo po ba sa aking message, ang dami ding mga nag-message sa akin, yung mga kamag-anak ko, yung mga pinsan ko, yung mga ibang supporter, nagsasabi sila, bakit ganun yung nangyari? Grabe naman. 'Di ba? Kahit ako, sabi ko na lang, wala tayong magagawa. Ganun talaga. Kapag nagbago na yung pananaw nila sa buhay, hindi natin sila mapipigilan, di ba? So, masakit lang isipin, no, na humantong sa ganito. Especially si Kuya Val, na alam natin na talagang love na love niya itong na to, no? Love na love po niya yan. Lagi niya yung binabanggit, lagi niyang bukang bibig. Kaya lang, humantong sa ganito na akala natin ay hindi nila tutuhanin, pero ginawa po nila at sila yung nandoon talaga mismo. Alam natin, may mga tao sa likod nila, pero sila yung humarap, no? Ano ba nangyari? Ano ba yung napansin nyo? Yun lang naman pala yung gusto nilang mangyari, pero bakit pinaabot pa sa ganun? Di ba? Pinaabot pa sa ganun na marami yung makapanood na pwede namang pag-usapan ng mahinahon, ng maayos, at kung ayaw na nila, pwede silang makipag-usap, no? Hindi sa ganun, dalhin sa ganung lugar. May narinig pa nga ako na parang wala din daw nangyari yung pagpunta nila doon. Kasi ganun lang din naman yung naging usapan, isi-settle din, di ba? So bakit dinala pa nila doon? Alam naman, pwede naman pag-usapan ito ng masinsinan o sila-sila lang din. Kailangang buong mundo ay makaalam nito, di ba? At saka isipin yung mga nangyari. Kung isipin mo, no, yung mga nangyari sa kanila, ay talagang ang laki ng pinagbago sa buhay nila. Diba? So, nakakalungkot. Alam ko marami yung umiyak dyan.
Kasi hindi nila ini-expect na ganun yung gagawin. Na yung pag-support at pagmamahal natin ay talagang binigay natin sa kanila pero ganun pa rin yung nangyari. No? So ito, no, merong sa live ni Kalingap Edu, meron din siyang hugot, no? Pakinggan natin yung kanyang mga hugot-hugot dyan na sabi ko, ay, may balak pala sana kaya lang nawala, no? Ito panoorin natin. Pakinggan po ninyo. Pagkat ni JJ na. Mag-asawa na guys. Hmm. Naku, mahirap. Ang hirap pumili ng tamang tao guys. Mahirap daw pumili ng Mahirap tamang pumili tao. ng tamang tao. Hmm. Kasi hindi lang naman kasi tawag dito. Madali mag-repair. Pero mahirap maghanap ng matamang tao guys. Hindi yan pwedeng biglayin. Tama. Kasi hindi lang sa ginhawa nasusubok ang hindi sa ginawa lang nasusubok. At kailangan parang mag-design ng padalos-dalos. Through thick and thin yan, dapat. Dapat yung aasawahin mo siyempre, kaya ng sumabak sa lahat ng mangyayari sa buhay. Diba? Hindi mo pwede mag-repair ang konsumisina, mahirap na. Mahirap na guys. So ayan, no, narinig natin si Kalinga Pedro. Kasi kahapon yung time na yun, kasal, di ba? Kasalan. So syempre, natapik niya rin yung, kasi may nagsabi dyan na mag-asawa ka na. So nabanggit niya dyan na mahirap maghanap ng tamang tao na mapapangasawa mo. Mahirap naman po talaga, no? Kasi hindi natin alam kung ano ba talaga yung tunay na ugali ng isang tao. So, mahirap, no? Kaya, ayan, sabi nga niya dyan, kailangan daw, sa hirap at ginhawa, ay nandiyan, pa-support, hindi kay iwan. Kaya, mahirap po, no? Kapag ganyan, pag mag-aasawa ka, hindi mo mahanap, kikilalanin mo muna mabuti yung taong mapapangasawa mo bago ka Mamaya kung ano pang mangyari. Ay? Baka daw kung ano pang mangyari. Di ba? So, grabe. No, mga kalingap. At, mahirap talaga. Especially, maghahanap ka ngayon ng mga papangasawa. Kailangan kilalanin mo muna ang pamilya bago ka mag-asawa. Swerte ni JJ kasi yung napili niya ay si Kakay na talagang alam natin na tahimik, mabait, no? Napakabait yan si Kakay, wala kang masasabi dyan. Hindi siya mahilig yung kung saan-saan. Talagang sa bahay lang talaga siya. Kaya, congratulations din dito sa bagong newlywed na si JJ at si Kakay. Ayan. Best wishes sa kanila, no? Sa kanilang buhay mag-asawa. So, magbubuo sila ng pamilya. So, ayan na, ko lang po yan, no? Kasi si Kalingap Edo ay, Daming sa guys, sa dagat, tawag ito? Maraming fish in the sea. marami daw ang fish in the sea. Hindi daw maubusan si Papa Eds. Marami talaga. Kusang darating yan, Papa Eds. Makikita mo talaga ang kulay ng isang tao pag nasa hardship ka.
yan. Pag nasa ano lang, sa ligaya, 50-50 yan ang mga kaibigan, mga kasintahan, lahat. Pero pag nandun na tayo sa hirap, dyan na nadedesik ang mga ano. Diyan na ano, kapag hihiwalay ang sulit sa hindi. So, yun lang. So, ayan po, no? Nabanggit dyan ni Kalinga Edu na marami namang fish sa dagat. Marami talaga, Kalinga Edu. So, may darating na para sa'yo. Kahit hindi mo hanapin kung para sa'yo, darating at darating yon sa tamang panahon, di ba? So, ayun din, may nabanggit din siya dyan na sa hirap at ginhawa, doon, kapag ano na, yung dumating na yung time na talagang hirap na, doon lumalabas yung tunay na ugali ng isang tao. Na kapag, dapat sa hirap at ginhawa, dapat magkasama kayo. Hindi kapag hirap na, iiwan ka na. Yun ang hindi maganda. So, kung mahal mo isang tao, kahit na anong hirap, nandiyan ka, katuwang ka. Yun ang dapat na gawin, no? Kapag mahal mo isang tao, magkasakit man siya, maghirap man siya, nandiyan ka pa rin, nakaalalay sa kanya, hindi mo siya iiwan. Ganon yung love. Na kapag masaya lang kayo, kapag maginhawa lang kayo, nandiyan ka. Pero pag naghirap na kayo, iwan mo na, yun ang hindi maganda. No? So, may mga hugot-hugot si Papa Eds, no? May mga hugot-hugot siya. So, ayan po, no? Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta dito sa aking mga ginagawang reaction video. So, ayan. Thank you so much and God bless po sa atin lahat. Bye-bye po!